Brother, marami ang nagulantang sa matinding brutal na sinapit ni Luis Pantera Nery ng Mexico. Isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa mundo ng boxing, ang ginawang dominasyon ni Cuadro Walas Casimero laban sa dating world champion bad boy ng Mexico. Ngunit sa kabila ng matinding pagkatalo at kahihiyang sinapit ni Luis Nery, isang nakakagulat na pahayag ang lumutang matapos ang laban. Dahil ayon mismo kay Luis Nery, sa lahat ng kanyang nakalaban ay mas mabigat pa rin umano ang suntok ni Naoya Inoue kumpara kay Casimero. Pero hindi lang iyon mga brother. Dahil matapos ang nangyari kay Luis Nery, ay tila parang asong ulol ngayon ang bawat reaksyon sa pagkawasak ni Nery sa Mexico. Bakit? Dahil lumutang ngayon ang isa pang former world champion sa kanilang radar na si Alan Picasso, na sobra naman yata daw ang selebrasyong ginagawa ngayon ni Cuadro Walas Casimero, na imbes maging humble sa kabila ng matinding panalo ay para naman itong niyuyurakan ang boxing sa pamamagitan ng pambabastos kay Luis Nery sa loob ng ring. Pero ang tanong ng marami dyan ay bastos nga ba talaga ang ginawa ni Casimero? O taktika lamang ito ni Cuadro Walas Casimero para mas lalong umingay pa ang pangalan nito sa buong mundo pagdating sa 122 pounds hanggang 126 pounds division? Muli, tara at magkasama nating alamin kung ano nga ba ang tunay na ginawa ni Casimero sa loob ng ring. Ito na, ang matinding brutal na pagwawala ngayon ni Cuadro Walas Casimero. Latest Fight 2026 reaction. Welcome sa ating commentary podcast ng Bakbakang Casimero Latest Fight 2026. So ito yung matinding ginawa brother ni Janrel Casimero, at meron tayong usapan ngayon brother na napakahalaga patungkol kay Janrel Casimero next fight. Ayan. Ito bang laro dito ni Janrel Casimero? Bagsak si Luis Pantera Nery. Ready na ba to sa mga big opponent or rank opponent after Luis Pantera Nery demolition job by Casimero? So importante to brother yung ating tatalakayin dito, dahil maraming agam-agam kay Casimero previously na itong naka blue gloves dito at may kulay ang buhok na si Casimero ay hindi raw uubra sa power punches ni Nery. No, marami ang nagsabi na naku, yayariin lang to ni Nery. Dahil kung si Inoue nga bagsak ng round 1, ano nga raw ang mangyayari kay Casimero? 'Di ba? Kung magkaharap sila ni Luis Nery. Ito, brother. At boto ka diyan, brother ha. Knockdown na naman. Bumoto ka diyan, brother. Sa ating poll na nakalagay diyan sa screen. Nakalagay diyan number 1 sa WBC, Nakatani. Number 1 sa WBO, si Carl James Martin. Number 1 sa The Ring Magazine, si Akhmadaliev. At number 3 sa The Ring Magazine ng Australia, ayan, si Sam Goodman. So yung apat na yan brother, yan ang pinaka-importanting fight na pwedeng ilatag kay Casimero. Importante yan brother ha. Dahil ngayon medyo nahihirapan tayong i-distinguish yung rank ngayon ni Casimero, no? Bagamat si Casimero po ay tumimbang ng 123 pounds, kumbaga naihanay siya sa featherweight division no? So kaya natin to pinag-uusapan dahil kung target ni Casimero yung 122 pounds, 'di ba? Madali na lang sa kanya yan ngayon. 'Di ba? Basta wag lang siyang magiging inactive ulit. Gets nyo? Yan grabe yung laro dito ni Casimero. Nakuha niya na yung adjustment brother no? Sa ranging ng 122 to 126 pounds. At marami ang nagsasabi na lalabanan lang siya ni Inoue kapag nagkaroon siya ng title belt. So ang problema kasi dyan brother, si Naoya Inoue pag umakyat ng timbang, syempre mababakante na yung mga belt niya. So ngayon dapat malaman natin ano ba yung habol ni Casimero. Yung 4 division championship niya
Kasi pag nanalo si Casimero sa 122 pounds, tataas lalo yung recognition kay Casimero. Na 4 division world champion siya dyan, brother. Which is nakikita ko mas good yun, no? Kahit saan siya dyan, 122, 126. Kasi kung sa 122, tingin ko, brother, kumbaga may mga maiinit pa na fight sa kanya, no? Good sa kanyang legacy at boxing resume, no? Bago niya kahalabanin si Inoue. Pero kung sakasakaling mag-stay na siya sa 126 pounds, featherweight division, di hamak na mas nauna na siya kay Inoue, no? Rank na si Casimero ngayon, no? Sa kung boxer ang pag-uusapan natin. Hindi man legitimate yung boxer. Pero number ano bang rank ni Casimero dito sa boxer? Number 4 na po itong si Casimero sa boxer featherweight division, no? At ang isa sa mga naghahamon kay Casimero, brother, yung Alan Picasso, which is nakikita ko walang kwentang fight, no? Kumbaga, nakuha na kasi ni Casimero yung mas mataas na rankings kumpara kay Picasso. Dahil si Nery kasi, brother, sa mga sanction belt, mas ahead po kay Picasso. Although sa Ring Magazine, rank number 7 yan si Picasso. Pero ang tinitignan natin, sino yung mas valuable or mas mabigat na opponent sa 122 pounds. Kasi ganito, brother, it's either naghihintay si Inoue na umakyat si Bam Rodriguez. Kasi super fight talaga yun, no? Gets nyo yung senaryo, brother? Nakukuha ba? So, kung hihintayin niya si Bam Rodriguez ng super fight, yan si Naoya Inoue, ibig sabihin, hindi siya pwedeng umakyat agad. Ang mangyayari, maghahabulan sila, no? Si Bam Rodriguez galing sa lower weight class division, 115 pounds. Hindi siya pwedeng tumalon kaagad ng featherweight, no? Maghihintay yan, mag-aabang yan sa bantamweight, then super bantamweight. So, kung mag-stay dyan si Casimero, still, Bam Rodriguez is a good name. A big opponent, no? Malaking pera ho yan. Pero based sa mga body language ni Casimero, kung habol siya ng habol kay Inoue, alanganin siya, di ba? Mas lalo siyang naaalangan, Ngayon, brother, mas okay lang na lumalaro siya ng kahit anong gawin ng promoter. Gets nyo? So ngayon, ang tanong ko, sino sa apat na opponent dyan ang nakikita mo na the best fight para kay Casimero? Ha? Kung ako tatanungin nyo, sino yung pinaka best fight dyan is Murodjon Akhmadaliev. No, si Akhmadaliev po ang pinaka the best, tulad ng sinabi ni Casimero. Dahil yan po si Akhmadaliev recognized as number 1 The Ring Magazine. No, The Ring Magazine na po yung nagpapakilala kay or nagra-rank kay Akhmadaliev. So dahil nung nakaraan, kung makikita mo yung mga vlog ni Casimero, nililigawan din po si Casimero sa bansang Australia. So kung pupunta si Casimero sa Australia, pwede niyang makakalaban na super fight doon si Sam Goodman, no? Very intelligent in terms of fight analytics, no? Magaling po si Sam Goodman, recognized sa 122 pounds. Pero ako, may ko-consider ko si Sam Goodman good as Charlie Edwards, no? Na nakakalaban din ni Casimero. So kayang-kaya niya yan, si Sam Goodman. So, yan po ang pangalawa ko sa listahan. Pangatlo sa listahan ko si number 1 WBO rank number 1, yan si Carl James Martin. Tingin ko madali lang yan kung sa Pilipinas gaganapin. May magi-sponsor dito, 'di ba? Pwede yan. Ang pinakamabigat lang dito na opponent talaga ni Casimero, kung sakasakali, Junto Nakatani. Mabigat pong opponent yan si Junto Nakatani. Although, nakikita natin, magandang fight yan. Very big fight para kay Casimero yung Junto Nakatani. Pero ako medyo malabo-labo yan. Dahil iniingatan din ng Japan yan. Parang second Inoue yan, si Junto Nakatani. Hindi yan basta-basta ilalaban sa high-risk opponent tulad ni Casimero, no? Kasi sa totoo lang, nagkamali si Luis Nery na pinili niya si Casimero labanan. Bakit? Si Casimero po
kumbaga may consider natin as high risk, low reward, no? Bakit ko sinabing high risk, low reward? Si Casimero kasi, brother, ano yan eh, kumbaga unrank si Casimero eh. Hindi siya rank sa mga sanction, no? Tapos ang inaakala ni Luis Neri kayang-kaya niya eh. Pero hindi, brother, no? Iba kalaban si Janrel Casimero sa loob ng ring. Very unpredictable and power puncher. Kahit matalo mo sa puntos, pwede kang malagay sa alanganin pag di mo ginamitan ng magandang game plan. Tulad ng ginawa ni Casimero dito. 'Di ba? So, ang pinaka-match na masasabi kong pwedeng i-match kay Casimero na may mapapala si Janrel, etong Akhmadaliev, no? Kumbaga, hindi pwedeng ituring to ng buong mundo na underdog ulit, no? Kasi si Akhmadaliev, brother, bata-bata din yan eh. Diba? Kumbaga, kung si Luis Neri, 31 years old, etong si Akhmadaliev, brother, kumbaga, former unified champion yan eh. No? So, yan pong si Akhmadaliev is a good fight. Parehas lang po magkaedad yan, si Luis Neri tsaka si Akhmadaliev. Ang kagandahan lang, kung matalo niya yan, siya na yung magiging The Ring Magazine, no? Itong si Casimero. Ibig sabihin, kahit sino yung may hawak ng undisputed belt or sino yung world champion, kailangan labanan si Casimero bilang The Ring Magazine kung matatalo niya si Akhmadaliev. Diba? So yun ang nakikita kong worth it na labanan ni Janrel Casimero. Pero kung super fight lang, kung super fight ang hinahanap natin sa Pilipinas, Carl James Martin nandyan. Kung super fight sa Asia, Junto Nakatani. Diba? Pero kung rivalry match up na hindi pa natin nakikita na isang timpla ng bakbakan, pinaka the best dyan yung sinasabi nga ni Casimero, yung Murodjon Akhmadaliev. Yan, brother. Yan ang aking pinipili, no? Siguro number 1 ko Akhmadaliev, number 2 Sam Goodman, number 3 Martin versus Casimero, and number 4, no? Kung ako papapiliin, pwedeng Junto Nakatani kaagad eh. Kaso yung possibility ng fight, yun ang tinitignan ko, no? So number 4 naman doon, Nakatani. Pero kung ikaw ang tatanungin, sino sa tingin mo dyan? Oh, kasi brother, iba si Casimero ngayon eh, no? After siyang talunin ni Kameda, nakita natin yung ibang timpla ng Casimero eh, through Luis Neri. Di ba? Si Luis Neri hindi hubirong opponent. Di ba? At hindi rin po kasalanan ni Casimero na tinalo niya yan. Marami kasing kumampi kay Luis Neri eh. Ang tinignan lang nila yung power. Pero hindi nila sinukat yung yung fight mentality ng boksingero. Kasi pwedeng sabihin mo, ay mataas yung niyan eh, yung KO ratio eh. Kung hindi ka nanonood ng boxing at puro ka lang analysis by paper, talagang magluluwis Neri ka. Pero kung pinapanood mo yung mga fight nila, pinapanood mo yung fight ni Neri, pinapanood mo yung fight ni Casimero, makikita mo yung kaibahan. Kung sino mas malakas doon. Tulad dito, Janrel Casimero totally demolish itong si Luis Pantera Neri, brother. Iba talaga to si Luis Neri, brother. Iba yung angas niya sa labas ng ring, pero sa loob ng ring, pag ang kalaban si Janrel Casimero, iba. Nag-iiba ang timpla ni Luis Neri. Nasisira yung diskarte. Diba? So dito, tinatry ni Luis Neri sumugod eh. Hulihin si Casimero. Ayan o, inaangasan pa. Ayan, brother. Eto. Ayan, Janrel Cuadro Alas Casimero. Matindi talaga to si Casimero, brother. Alam niya, no, yung ganitong laro na papasok yung kalaban, kayang-kaya niyang hulihin to, brother eh. Ganito yung setup nito kay... Ganito, brother. Yung setup ni Casimero kay Zolani Tetey. Ang kaibahan lang,
di hamak na mas mahirap kalaban si Zolani Teteh kaysa kay Nery, no? Kasi kung ihahambing natin yung laro ni Zolani Teteh, recognize si Zolani Teteh as fastest KO na artist, no, sa super bantamweight or bantamweight division, no? Ganun po yun, brother. Kung Luis Nery naman, brother, recognized as power puncher in terms of higher division. Kaya niya magpabagsak ng mga Naoya Inoue. Pero yung pagiging southpaw ni Nery madaling pasukin eh. Malambot yung depensa. Pero kay Zolani Teteh, kailangan mo bantayan yung suntok ni Zolani Teteh. Kaya dito, brother, nakita natin totally destroyed talaga itong si Nery, no? Marami nagsabi, brother, maraming nang maliit kay kay Luis Nery. Lalong-lalo na yung kalaban niya si Naoya noong mga panahon na yon. 'Di ba? Pero pinabagsak ni Luis Nery si Inoue. So, ang sinasabi ngayon ni Janrel Casimero, para niya nang tinalo si Inoue. Bakit? No? Bakit para niya tinalo si Inoue? Kasi tumagal pa si si Luis Nery kay Inoue, 'di ba? Tapos round number 1 pinabagsak agad ni Nery itong si Naoya Inoue, no? Pero pagdating kay Casimero versus Luis Nery, 3 beses sa round number 1 pinabagsak ni Casimero. Ganyan po katindi si Janrel pagka na-bypass niya yung estilo ng kalaban. Ang ginawa kasi dito ni Casimero, brother, tahimik before the weigh-in 'di ba? So nakikita na natin doon nagsasubmit si Luis Nery. Kumbaga, nagiging people pleaser siya, no? Hindi siya nakikipag-angasan kay Casimero. So doon pa lang alam na ni Luis Nery kung anong klaseng laban ang pinasok niya, no? Mind games din. Ito kasing boxing, brother, hindi ito pure analysis lang eh. Yung KO ratio, sino mas malakas sumuntok. Dapat, kailangan mo rin tignan yung aspeto na sinasama mo rin kung paano maglaro yung kalaban or paano maglaro yung boxer, no? Si Casimero malakas yung fight mentality nito. Pero kung puro power lang ang titignan mo, maraming mga power puncher dyan eh. 'Di ba, brother? Pero pagdating sa actual fight, kinakain lang ng opponent, like Juan Ma versus Salido, 'di ba? KO artist at undefeated si Juan Ma. Pero pinatulog ni Salido ng 2 ulit. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko sa inyo na iba ang may mataas na fight mentality. Iba si Casimero kasi ganun, brother. May fight mentality, may power, at may experience, at bukod doon, 'di ba? Pag ganito maglaro si Casimero, brother, yung chess match, talagang patutulugin ka nito. Yung mas tahimik, inaasar-asar pa si Luis Nery. Pag ganyang opponent, ito nyo, hinahayaan ni Casimero pumasok muna si Luis Nery. Tsaka niya babanatan ng mabigat. Kasi pag pinasok agad ni Casimero, masisindak yan. Diba? So, ginagawa ni Casimero dito, yung game plan niya kay Zolani Teteh, inadapt niya. Diba? Binigyan niya ng kumpiyansa si Luis Nery na pumasok. Nung pumasok si Luis Nery, tsaka niya sinabayan. Gets nyo? Kung gaano katalino si Casimero. At marami kasi nagsasabi, dapat ang coach mo muna si ganito. Hindi ho. Yan pong si Casimero, matindi na po ang fight experience niyan sa boxing. Diba? Kung yung mga aso nga, diba? Parang gano'n lang yan yung aso. Pag tuta pa, madali pang turuan Diba? Pero once na naging dog na yan or malaki na yan, mahirap na turuan kasi established na. Kung ano yung na-store mo sa kanya, yun na yung mananaig. Diba? Na-store mo sa kanya na information, tactics, skills, no? Ang kailangan na lang dito, paano i-implement ni Casimero yung skills na yun. So, hindi na kailangan, brother, na sobrang galing na coach. Ang kailangan ni Casimero dito, brother, conditioning, diba? Maayos na communication kung sino pakikinggan sa loob ng ring. Yan. Totoo yan, brother. So, ang tanong ko, brother, dito, sa matinding panalong ito ni Casimero, bumoto ka dyan, brother, sa comment section kung
Sino ang gusto mong labanan ni Casimero next fight? Kung si Martin ba yan, Nakatani, Akhmadaliev o Goodman? Pero kung ako ang tatanungin nyo, brother, doon ako kay Akhmadaliev. The ring number 1, no? Sa super bantamweight division. Yan ang pinaka-the best patulan niya. Oh, ganyan, brother. Ganyan maglaro itong si General Casimero. Matinding ginagawa talaga nito ni General Casimero dito. Bibiro, brother, ha? At yung mga ganitong laro, no, malalaman natin kung ano ba ang kayang gawin ni Casimero pagka ang kalaban niya, disciplined fighter like Murudjon Akhmadaliev, diba? Na tinalo ni Tapales, no? Diyan natin malalaman yan. Ikaw ba, brother? Kanino ka? Ano ang gusto mong next fight kay Casimero? Comment mo dyan, ha? At ano yung rank mo na gustong makita? Kasi alam na natin, Inoue mahihirapan labanan ni Casimero eh. Sanction, mga promoters, at maraming uunahin yan si Inoue na mas good payday kaysa kay Casimero. Like Bam Rodriguez, diba? Pero ngayon kasi, waiting pa yan si Inoue kay Bam Rodriguez. Kaya kung ako muna ngayon, brother, unahin na ni Casimero tong Akhmadaliev para The Ring Magazine kagad siya. No, Rank Ring Magazine. So ito na, brother. Ito na ang pagtatapos ng ating kwentuhan at podcast ngayong araw na ito. Ayan, brother, body shot. Ooh, tuiklop, brother. Itong si Luis Pantera Nery. So ang tanong ko, brother, sino ang gusto mo para sa next fight ni Casimero? I-comment mo yan.